Hello, hello, hello. Good evening mga kababayan. Mga kababayan sa buong mundo. Dito sa Manila ay night time na. Gabi na ngayon sa Manila. Okay, okay. At kakakain ko lang. Medyo busog at medyo lumulutang. Pero okay lang. Mayroon lang ako isang gustong ibahagi or ikwento na isang topic na maganda sa tingin ko or importanteng topic. Ito kasi may nabasa akong proposal or panukalang batas na yung sa SIM registration i-require na yung magpaparegister ng SIM i-require na yung personal appearance. Sa nakikita ko rito, parang negative to more of negative than positive Diretsuhin ko na. Ang purpose kasi ng batas na to ay para sana maiwasan daw yung mga tax scams. Alam naman natin yun, talagang kaliwat kanan, halos lahat tayo yata nakakatanggap ng mga tax scams. Kung ano-ano mga link na pinapapindot at siguro marami-rami na rin yung nabibiktima dyan. Pero tingnan din natin, maingat tayo sa solusyon na gagawin natin kasi baka mas malaki ang problema o mas perwisyo ang may dudulot kaysa tulong. Kasi tingnan natin, ano nga ba talaga ang dahilan ng mga tax scam? Ang sa akin nakikita ko rito, more of a sindikato na nakakuha ng mga data natin. At syempre, saan nila kukunin yung data? Kundi doon sa mobile phone, cellular phone communications provider, si Globe at saka si Smart. At saka baka si Dito. Siguro, may mga nababayaran dyan sa loob na maganda siguro bayad ng sindikato. Kaya nakakuha sila ng mga data ng mga tao. At yun ang mga pinapadalhan nila ng mga message, ng mga scam nga na mga message sa text. So, kung tutuusin, parang ang solusyon siguro dito is more of ayusin nila yung pag-monitor dyan sa loob ng mga telcos, mga telecommunication companies na kina Globe at saka Smart. Para maiwasan yung leakage ng mga data, leakage ng information at nang hindi mahawakan ng mga sindikato. Kasi kung i-require, parang perwisyo, baka sa atin may edad na, mahirapan o di kaya mga iba naman sobrang busy. Yun, hindi practical para mag-personal appearance pa dyan para sa SIM registration. Ayun, maganda rin naman ang SIM registration. Dati naman walang SIM registration. Ang maganda ng SIM registration ay meron kasing ownership, naka-record yung kung kanino yung number. So, in case na mga criminal cases or merong kailangang i-monitor ng mga law enforcers, at least nakakatulong yung mga information na yan. Ayun. So, okay, ang comment ko pa sa mga mambabatas, hindi lang naman ito yung instance. Marami tayong mga nakikita na mga panukala na or yung iba nga naging naisabatas na. Pero parang hindi naman kailangan Parang sa dami ng batas na tatabunan na tayo ng sangkatutak na batas. Ang para sa akin, yung mga mambabatas natin, ang trabaho nila, hindi lang naman magpanday lamang, hindi lang naman paggawa ng batas, kundi pati na rin yung pag-repeal ng mga batas. Yung sabihin natin, pagsira ng mga batas or pagbago ng mga batas, pag-modify ng mga batas, yun ang importante din na mga trabaho nila.
Kasi karamihan sa mga ano natin, mambabatas, gustong gawa ng batas kahit na hindi importante o hindi naman talaga kailangan ng gawin pa ng batas. Pwede na sana mga executive order, gawan pa rin nila ng batas para lang may masabi na mayroong ginawa. So, sa tingin ko, mas at kailangan din maintindihan ng mga mambabatas at sana itong mensahe natin ay makaabot nga sa mga mambabatas, mga senador o mga congressman na ang trabaho nila ay kasama yung pag-repeal din ng mga batas na hindi na kailangan. Kailangan natin i-review yung mga batas natin. Diyan naman sa mga local natin, mga halimbawa sa provincial board or sa municipal council, i-review din ninyo yung mga batas nyo, mga ordinansa kasi baka ma-obsolete na yan Merong iba dyan na baka mga penalty nyo, useless na yung mga penalty kasi merong sa over the years ang inflation natin taas na. So yung dating amount ng mga penalties nyo hindi na parang wala ng kwenta. So yun, i-update nyo rin yung mga batas na ginagawa nyo. Tapos yung ibang mga batas na i-simplify nyo. Yung ibang mga batas naman na parehas lang, pwede nung ipagsama na lang, i-consolidate yung ibang ibang mga batas para hindi komplikado. Kaya sabi nga simple is better. So kung gagawa tayo ng mga guidelines, kasi ang batas parang guidelines 'yan, di ba? Guidelines sa mga citizens, sa mga mamamayan. Ang isang rule diyan is kailangan i-simplify natin. Kaya yung mga batas na 'yan dapat simplify natin by reducing actually the labyrinth, sabi na hindi ko amo ko lang kung tama yung English ko na yun pero yun ganoon yung parang mga komplikado na sa dami ng mga batas natin para ma-simplify natin, para mas madali natin maintindihan, at kung mas madali natin maintindihan, mas madali nating ipatupad at madali rin sundin ng mga tao. Kasi kung komplikado mga batas natin, mahirap na ipatupad, mahirap din sundin. Minsan may mga batas pa yata na conflict yung dalawang mga batas, o di kaya minsan konting twist nakakalito dahil hindi man sila conflict pero nakakalito. Yun. So ayusin natin yan, yung mga hindi lang paggawa ng mga batas kundi pagsasaayos ng mga existing natin ng mga batas. Kung pwede, bawasan natin yung mga batas na nandiyan na para ma-simplify natin at mas madali natin maintindihan at madali rin natin maipapatupad. Okay? So yun ang ng good governance, 'di ba? 'Di ba? Kailangan ganyan. Ayun. So yun lang, kung anong mga comments nyo, mga ideas nyo, mga kababayan, comment lang kayo dito sa vlog natin. At salamat sa inyong panonood at pakikinig. So good morning sa kabilang dulo sa Amerika, sa Canada. Good morning yata sa inyo ngayon kasi good evening dito sa amin. At sa iba pang mga lugar, good afternoon o kung ano man. So salamat uli sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na vlog natin.